sakripisyo. Magandang umaga mga valued guests. Ito ang pre-boarding announcement para sa flight PR21A papuntang Amerika. Nananawagan kami ngayon sa mga pasaherong may kasamang maliliit na mga bata at sino mang pasahero na nangangailangan ng special na tulong na lumapit at maunang magsimulang sumakay. Ang anunsyo ng airline ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng airport na nagpapaalala sa akin na ilang sandali na lang bago ako umalis. Ilang minuto mula ngayon. Napabuntong hininga ako, tumayo ako at binuhat ang dala kong bag. Habang ibinalik ko ang tingin ko kay Timothy, natahimik na nakatitig sa akin habang nakasuksok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Binigyan ko siya ng isang malumanay na ngiti. So, goodbye na ito? Tinitigan niya ako. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila niya ako papalapit sa kanya at bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig, ang kanyang matigas na abs at biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Grabe, mamimiss ko ang init sa tuwing nakapasok ako sa pagitan ng kanyang mga braso. Walang goodbye na mangyayari, madiin niyang sabi. Malapit naman na tayo magkita ulit, diba? Babalik ka at hihintayin kita. Humiwalay siyang nakangiti at marahan niyang pinistil ang aking pisngi. At isa pa, anong silbi ng social media? May komunikasyon pa naman tayo. Siya ay tumawa. Huwag ka masyado magdrama, mahal. Kasi makikita mo pa ang gwapong mukha ng boyfriend mo. Sabay kindat sa akin na naging dahilan ng pagtawa ko. Seryoso talaga siya sa long distance setup ng aming relasyon. Habang hawak pa rin ng aking mga kamay ang aking bag, inilagay ko ang mga braso ko sa liig niya at hinalikan ko siya sa labi. Ay, nakakainis. Mamimiss ko to. Ang kanyang mga halik, yung mga yakap niya, ang kanyang amoy, ang boses niya, at kung paano niya hawakan lahat ng yun, mamimiss ko. Mamimiss ko ang lalaking mahal ko. Miss na kita agad. Mahina kong sambit. Nagpipigil ako ng aking mga luha. Iniisip ko pa lang na malalayo kami sa isa't isa. Naninikip na ang dibdib ko. Unti-unting umamo ang mukha niya habang dahan-dahang hinahalikan ang mukha ko. Mamimiss din kita, Patricia. Sobra. Kaya wag kang titingin sa ibang lalaki ron, ha? Hihintayin kita rito. Agad akong tumango. Oo naman, ikaw lang mahal ko. 3 buwan na ang nakalipas. Simula na umalis ako sa Pilipinas at nagsimulang manirahan dito sa Amerika kasama ang aking pamilya. Sa simula, nahirapan akong mag-adjust sa bagong kapaligiran. Pero salamat sa aking bagong nahanap ng mga kaibigan, sa wakas nakayanan ko. Samantala, tungkol sa amin ni Timothy, sobrang okay naman kami. Tuwing umaga at hapon, lagi kami magkausap sa pamamagitan ng Skype at Messenger dahil nagtatrabaho ako sa gabi. Kaya sa kaso ni Timothy, madalas niya akong kausapin ng hating gabi dahil sa magkaiba yung time zone namin. Umaga sa Amerika at gabi naman sa Pilipinas. Timmy, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang nakakaakit na mga mata sa screen. 2:00 na ng umaga sa oras mo at 1 oras na tayo nag-uusap ngayon. Kitang-kita ko na rin ang eyebags mo, oh. Sabay turo sa eyebags niya sa screen ko, dahilan para tumawa siya. Hayaan mo na ako, hindi naman ako inaantok, mahal. Umiling ako, hindi makapaniwala sa palusot niya. Hindi, matulog ka na, Timothy. Bigla siyang napanguso. Ayaw mo na ba akong kausapin? Kahit kailan? Nagtatapo niyang tanong. Hoy, hindi yun. Napaatras ako. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na baka pagod ka na at kailangan mo din ng sapat na tulog. Nag-aalala lang ako sa iyo. So, ayaw mo na akong kausapin? Nakasimangot pa rin siya at sinabing, hindi mo na ako mahal, no? Hoy, mahal kita, sabi ko. Sa isang maiksing sandali ay ngumiti na siya ng malawak. Pagkatapos ay nag-usap na ulit kami. Sabi niya, miss na kita, Patricia. Tuwing ganitong oras lang kita nakakausap ng matagal, kaya pagbigyan mo na ako. Napairap na lang ako sa harap ng screen. Ang lakas talagang magtampo, tinalo pa ako. Basta sabihan mo lang ako kung inaantok ka na para matulog ka na, ha? Lagi kong kayang isakripisyo ang tulog ko para sa'yo.
Huwag kang masyadong mag-alala. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti at nakangiting sabi sa akin na ayos lang talaga siya. Napabuntong hininga ako at ngumiti pabalik. Inalis ang namumuong pag-aalala sa loob ko. Sige, sabi mo eh. Muli siyang tumawa, ginulo ang buhok niya at pagkatapos ay nakita ko siyang may hawak na gitara. Kantahan kita? Nakangiting tumango ako. Oo, pakiusap. Sabay sabi, God, miss ko na siya. Dahan-dahan niyang tinugtog ang gitara niya habang nakatingin sa akin. Nagsimula siyang kumanta ng isang kanta na pinakaangkop sa aming sitwasyon. Magkabilang mundo ni Jairi Lim. Buong oras kumakanta siya, panay ang titig ko sa kanya. Ninanamnam ang ganda at lamig ng boses niya. Naantig ang puso ko. Labis akong napamahal ng sobra sa lalaking ito. Wala na akong mahihiling pa. Nagpapasalamat ako at siya'y naging akin. Lumipas ang 3 buwan mula sa pakikipag-usap sa kanya araw-araw. Dahan-dahan naging bihira. Palagi niyang sasabihin na busy siya at tuwing aayain ko siya na makipag-video call, lagi siyang tumatanggi at gumagawa ng isang walang kwentang rason. Alam kong may nagbago na sa relasyon namin at unti-unti akong dinudurog nito. Wala na akong maisip na dahilan kung bakit bigla siyang unti-unting hindi nagpaparamdam, kundi ang posibilidad na baka mayroon na siyang iba. Sana hindi totoo ang hinala ko. Isang araw, nakipag-chat sa akin si Tamara, ang kanyang stepsister, sa messenger at tinanong ako kung kumusta ako. Nag-usap kami para sa ilang minuto tungkol sa ilang mga random na bagay hanggang sa aming pag-uusap nalipat ang topic sa amin ni Timothy. Kumusta na pala kayo ni Timmy? Hindi ko alam ate. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay iniiwasan ako ni Timothy. Ayaw niya na makipag-video call. Hindi tulad noon na siya pa ang umaaya sa akin. Patricia, sa totoo lang, kinausap kita para ipaalam sa iyo ang tungkol sa aking stepbrother. Ako? Bakit? Anong meron kay Timmy? Ayaw sana ni Timmy na malaman mo to kasi baka masaktan ka. Pero mas mabuti na siguro masaktan ka sa katotohanan kaysa itago pa namin sa'yo to. Ano yun ate? Sabihin mo sa akin. Kailangan mo munang bumalik dito, Pat. Kaya mo bang gawin iyon? Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakatingin sa kahoy na pinto sa harapan namin. Sa sandaling binuksan ito ni Tamara para sa akin, natuon ang aking paningin sa isang lalaki na nakahiga sa kama na may mga karayom, tubo at mga wire na nakakonekta sa buong katawan niya. Nang magtama ang aming mga mata, napabuntong hininga ako at unti-unting nabasag ang puso ko na parang marupok na salamin. Tumulo ang mga luha ko at tumakbo ako papunta sa kanya na para bang may sariling buhay ang mga paa ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal, mahinang sambit niya. Umuubo na para bang pinapadaan na niya ang buhay at kamatayan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Humikbing kong tanong. Gustong-gusto kong magalit sa kanya dahil itinago niya ang kanyang sakit sa akin. Gustong-gusto kong magtampo pero hindi na mahalaga iyon. Ang gusto ko na lang mangyari ay maging maayos na ang kalagayan niya. Sorry, hinawakan niya ang mukha ko. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ko. Sorry dahil hindi ko sinabi sa iyo, mahal. Ayoko lang naman na mag-alala ka at sisihin ang sarili mo. Napaiwas ako ng tingin. Kilalang kilala niya talaga ako. Tama naman siya, kasalanan ko ito. Sinabi sa akin ni Tamara na bago ako pumunta sa Amerika, na-diagnose na siya na may fatal familial insomnia. Ito ay isang bihirang sakit sa utak na may kaugnayan sa problema sa pagtulog o hindi pagkakatulog na unti-unting lumala habang lumipas ang panahon. Nagpapahina sa physical at mental na kondisyon ng isang tao. Noong una, umiinom siya ng sleeping pills para makatulog siya. Pero simula na umalis ako, tumigil siya para mas mapag-usap kami tuwing madaling araw. Obviously, kasalanan ko ang lahat. Hindi lang niya isinakripisyo ang tulog niya para sa akin, pati kalusugan niya, ang buhay niya, at ngayon ito ang kinahinatnan. Ang ginawa mo lang ay isakripisyo ang tulog mo para sa akin. Ang sama-sama akong girlfriend. I'm sorry, mahal, naiiyak kong sabi.
Pinatahimik niya ako habang marahang hinahalikan ng noo ko. Pinunasan ang bawat luhang tumutulo sa pisngi ko. Kung bibigyan pa ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon na ibalik ang oras, pipiliin ko pa rin ang mga natitirang buwan ko para gugulin ang bawat gabing pakikipag-usap sa iyo. Kaya pakiusap, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginusto ko to, mahal kita, babawi ako sa'yo. Mahal na mahal din kita. Ngumiti siya ng parang walang lakas at tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Ramdam ko ang unti-unting pagtibok ng puso niya. Naramdaman ko ang paghagod ng mga daliri niya sa buhok ko. Kahit papano, pinaramdam niya sa akin na parang ayos na ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, binasat niya ang katahimikan. Mahal ko, pagod na ako, pwede mong matulog muna. Sumikip ang dibdib ko. Bigla akong nilamon ng takot. Pero nagawa ko pa rin tumango at pilit na ngumiti. Marahan ko siyang hinalikan sa noo. Matulog ka na, Timothy. Deserve mong magpahinga. Pag-gising ko, ikaw pa rin ang mahal ko, Patricia. Mahina niyang sabi. At napangiti ako habang dahan-dahang lumulubog ang araw at pinapanood ko siyang nakapikit at nakatulog na may luha nangingilid sa aking mga pisngi. Pero wala akong kamalay-malay na sa huling pagkakataon na makikita ko ang kanyang mga mata na nagniningning. Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na hinahaplos ang aking buhok at narinig siyang nagsabi ng mahal kita. Pagkatapos, ang monitor para sa pagtibok ng kanyang puso ay tumunog na at tuluyan nang nakatulog habang buhay si Timothy.